Pakita ko lang sa inyo itong discussion ni ah, ah, interview ni Congressman Mike Defensor sa SMNI. So ang video na ito ay mga kabanat ay credit to SMNI kung saan short video lang ito, no, dahil ipakita ko lang sa inyo itong diniscuss ni Senadora Congressman Mike Defensor patungkol sa issue kay Bongbong Marcos sa disqualification. Sabi niya nga dito, pag di-disqualify kay Bongbong Marcos hindi tama. Sabi niya yung ITR na ipinasa ni ini-issue ngayon kay Bongbong Marcos, lalo na itong tinatawag nila na tax, itong sinasabi pa nga nila may kasalanan si Bongbong Marcos. Ang hindi naman daw yan na dapat daw yung habulin dyan yung HR, kasi totoo lang naka-automatic kaltas na yan sa sahod ng mga kahit sino, kahit sa kumpanya, basta't nagtatrabaho ka sa kumpanya at kaninong kumpanya, automatic kaltas yan eh. Ang hindi lang siguro automatic, like mga individual. So, isabi pa niya dito, ito yung laman ng discuss niya eh. Disqualification laban kay Bongbong Marcos ay walang kakwinta-kwinta. At tapos, ang last, no, sinabi niya dito, yung objective daw ng mga lumalaban kay Bongbong Marcos, baka gusto nilang tanggalin sa balota itong si Bongbong Marcos. Kahit mag-file pa na, kasi pagka inlaban ito ni Bongbong Marcos, halimbawa, ang ginagawa kasi ng mga kalaban, binibira si Bongbong Marcos dito sa issue na ito. So, halimbawa, kung magamit nila, mamanipula nila itong, yung Comelec. At mag-decide yung Comelec na sabihin nila, wag mo nang ilagay yan si Bongbong Marcos sa balota dahil matatanggal din naman yan. No? Siyempre, sinang-ayunan ng Comelec. Tapos, nilalaban ni Bongbong Marcos sa Supreme Court. Kaya talagang sabi na nga dito parang sinabi dito ni Mike Defensor, talagang mananalo si Bongbong Marcos yan dahil walang kakwinta-kwintang kaso yan. Kapag nanalo, tapos nakita ng mga butante na wala pala sa baluta itong si Bongbong Marcos, ay may warning na magwawala yung taong bayan, mga kabanat. So yan ang babala ni Congressman Mike Defensor, huwag niyong gagawin ng ganyan daw na issue na ginagamit nyo dahil sa 7,000 pesos lang. 7,000 lang pala yung fine ni Bongbong Marcos eh. Nagbayad na lang siya eh. So panoorin nyo ito mga kabat para sa ating kabatiran at kaalaman. Ano ba talaga ito? So malaking tulong ito sa atin para maunawaan natin. Ano ba itong ITR na nagtrabaho ko sa gobyerno? Ano ba itong ano ba ito? Para maliwanagan natin. Para ma-educate tayo kung ano ba talaga yung issue dito na kay Bongbong Marcos. So panoorin nyo itong paliwanag ni Congressman Mike Defensor. Na ginagawa na naman ng issue si Senador Bongbong Marcos at pilit nilang pinapadisqualify. Yan po muli, sa aking pananaw ay hindi tama at hindi dapat. Pabayaan natin ang taong bayan ang mamili at magpasya kung sino ang magiging leader nila sa darating na panahon. Alam mo yung kaso nung kay President Bongbong Marcos, yung sinabi lang hindi nag-file ng ITR. ITR po to hindi salin. Kasi nga nung nangyari nung vice governor siya, dapat to nagpa-file ng ITR. Pero ang katotohanan MJ, at alam naman niya ni Ace, at maging kayo dyan sa SMNI, MJ, ang nagpa-file sa atin ng ITR ay yung HR natin. Di ba? Yung Human Resources Department. Ang Kongreso, for example, hindi ako personal na nagpa-file ng ITR. Batay doon sa ITR natin, automatic naman dahil may sweldo tayo sa atin sa Kongreso, no? Bilang congressman may sweldo ka, tinatapos ka agad, binabawas yung sweldo mo. So nung nagkaroon ng EDSA Revolution, palagay ko, pati yung buong human resources ng lalawigan, kasi Vice Governor noon si Bongbong Marcos, nawala lahat. So walang nakapag-file. So ito yung tanong kanina ni MJ, ano yung isa sa inyo na pag-usapan ni Bongbong Marcos nung kayong mag-usap? Kasi di ba, anong kasalanan ko? Hindi naman ako nagpa-file ng ITR. Ang nagpa-file ng ITR ay yung HR ko. Yung buwis na binabayaran doon, automatic dapat yun. At sinusumite ng aming HR. Sabi, nung pagbalik niya, wala sila sigurong makitang kaso, ito yung nakita nilang ikinaso. Sabi ko, sir, ba't kayo pumayag mag-compromise? Nagbayad kayo na 7,000. Alam mo, sagot ni BBM, Mike, maglalaban-laban pa ba naman kami? Poproblemahin ko pa naman yung isang sitwasyon na parang alam ko namang harassment na ginagawa nila sa akin. Ito na lang. Tama naman siya, no? Ito yung problema, 7,000, o bayaran ko na lang. So never siya nagkaroon ng conviction. Ang sinabi lang yung 9 filing of ITR na hindi niya kasalanan. Ngayon pag-isipan mo,
Ba't hindi nilaban ni Bongbong Marcos sa Supreme Court? Tama. Biruin mo nga naman, ang kaso mo 7,000. Magtatagal ka sa Supreme Court, magpa-file ka, magbabayad ka pa kung ano pang ayusin mo. Gado Ganon pa. yung nangyari na kaso. So when this was filed before, natalo na to, he was able to run as governor, he was able to run as congressman, he was able to run as senator. At nagitumandato naman ng vice president. Ngayon na nakikita nila na unstoppable, itinulak muli yung kasong to. But yan po yung nature ng kanyang kaso. Babalik ako ngayon kay MJ bilang SMNI. Di ba MJ? Diyan sa kumpanya ninyo. Ikaw ba nagpa-file ng ITR mo? Hindi, di ba? Hindi ko. Hindi. Ang nagpa-file niyan ay yung HR mo rin. Parang yung pag-ibig. Ang nagbabayad ng pag-ibig mo, ang nagbabayad ng SSS mo, yung HR ninyo, dahil hindi mo naman kaya pa na asikasuhin isa-isa. Di ba? Lump sum ang payment yan na ikinakaltas sa inyong mga sweldo. So on the base of that, yan, kunyari 10 years from now, biglang sinabi ng pag-ibig o ng BIR, hindi ka nagbayad ng pag-ibig. Teka lang ho, bayad po kami dyan. Dapat binabawas sa amin yan . Dapat, di ba, HR, ang kumpanya namin, ang inyong idemanda. In the same manner, in the case of Bongbong Marcos, dapat yung HR ng Ilocos government at that time ang mademanda at hindi yung particular na individual. So ito po ang nangyari at kaso ni BBM na pag-uusapan nila sa darating na panahon. Kaya sana ho, at ito'y pinapaalam ko sa inyo, i-research nyo rin. Ganyan po kasimple yung issue na yan. And it should be dismissed, no? To my mind, immediately dismissed dahil walang kakwenta-kwenta. At para bang nagugulo lamang yung ating demokrasya at yung ating proseso ng halalan. And ako, I'm warning people yung pong gumagawa ng machinations tungkol dito, yung pong nagmamaniobra. Nako, maniwala ho kayo, kung ang objective ninyo, matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa balota, magwawala po ang tao. Kung ang objective po ninyo, matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa pagkandidato, magwawala po ang tao. Yan po ay hindi tamang pamamaraan sa ating proseso ng halalan at proseso ng eleksyon. Kasi alam mo, MJ, Kong Ace, pagka ito'y tinulak nila at kahit manalo na si Bongbong Marcos sa Supreme Court, pero doon pa lamang sa balota, matanggal nila yung pangalan ni Bongbong Marcos at hindi na siya makasama sa pwedeng iboto, napakasama po niyan. Magagalit po ang taong bayan dyan. Magwawala ang taong bayan dyan. Dapat irespeto at kilalanin natin ang proseso ng halalan at pabayaan natin ang lahat ng kandidato. Kasama si General Parlade, dapat hindi ma-disqualify, pabayaan natin silang iharap ang kanilang sarili, ipresenta ang kanilang kandidatura at wag nating payagan na sa panahon ngayon tanggalin yung pangalan nila sa balota para wag maiboto ang kandidatong nais natin magsilbi sa darating na panahon. Na ginagawa na naman ng issue si Senador Bongbong Marcos. So yan mga kabanat niyo, yung nakita nyo, yung discussion ni Congressman Mike Defensor patungkol dito sa issue kina itong ibinabato ngayon na pahayag kay ibinatong issue ngayon kay Bongbong Marcos. Maliwanag no sa pahayag ni Congressman Mike Defensor na talagang walang kasalanan dyan si Bongbong Marcos at ginagawa talaga nila ngayon ay panggigipit laban dito kay Bongbong Marcos, no? Totoo naman talaga yung halimbawa yung mga nagtatrabaho kasi sa mga kampanya ay hindi naman talaga yung individual doon nagbabayad ng kundi yung HR na kasi automatic kaltas lalo na kung ikaw yung sa gobyerno, di ba? At sinabi din naman ni Congressman Mike Defensor na siya nga hindi siya nagpa-file ng ITR niya kundi yung HR ng Senado ay Kongreso. Sila yung sila yung kung saan siyang laliwigan. Halimbawa gobernador kasi si Bongbong Marcos, automatic yung HR ng Ilocos kung saan man siyang yun ang may kasalanan doon. At saka malaking issue dito kung nung nagkaroon ng EDSA revolution, baka doon yung na-issue, medyo nadamay siguro nagkaroon ng problema. Baka siguro yun, di ba? So sabi may banta pa si Bongbong nagbanta pa dito si Congressman Mike Defensor. Sabi niya objective na din nila kung tanggalin sa balota itong si Bongbong Marcos. Baka talaga magwawala yung taong bayan. Kasi
Expected ngayon ng taong bayan na si Bongbong Marcos ang iboboto nila. Objective daw ninyo, nawawala sa balota si Bongbong Marcos. Ay talagang magwawala talaga yan. Di ba? Isa kasi na nakikita dyan na baka mamaya, habang umuusad itong kaso at try nila ito i-delay at saka baka mahimok nila itong COMELEC na sa pag-imprinta kasi baka susunod na buwan ay mag-i-imprinta na yan ng balota. Kasi napakaraming balota ipeprinta nila, halos sa 56 million, di ako magkakamali, napakarami yan. So kailangan mag-i-start na yan mag-i-imprinta. So mamaya baka sorsolan itong COMELEC na wag niyong isama yung pangalan ni Bongbong Marcos dyan. Tapos pagdating ng eleksyon ay umaasa yung taong bayan, iboboto si Bongbong Marcos, nakikita pala dyan, wala. Magwawala yung taong bayan talaga. No? At nanaig na naman itong mga halang ng mga kaluluwa, mga kaban. Dapat patas So, wala naman tayo kung sino dyan, basta't patas sana ang halala, no? Tapang, parang narinig ko pa, pati itong si General Parladi, gusto nilang i-disqualify. Ano yun? Di ba? Parang may binabanggit si Congressman Mike Defensor sa last part na pati pangalan ni Parladi, parang may balak sila ipa-disqualify. Dahil kalaban, so maliwanag kung sino talagang kumukontra dyan pag ganyan. Temo si General Parladi, alam naman natin kung sino yung mabigat niyang kalaban. Ngayon pilit din pala siyang ipa-disqualify. Di ba? So, nakakalungkot yung ganyang estilo ng pagtakbo. Yung iba dyan ay wala nang ginawa, parang mga aso na umaabang lang. Kung nakikita nila na against sa kanilang amo, aatakihin nila yung tao na yun para makalusot lang kanilang amo, hindi kaya para hindi makaupo yung tao na yun. Parang aso, kumbaga. Yan lang muna mga kabanat ang aking video at maraming salamat. Siguro i-live ko ito mamayang hapon, o mamayang gabi, pakita ko sa inyo itong video na ito para ma-discuss natin, makuha ko rin ang opinion nyo. Same siguro video ni interview ni Congressman Mike Defensor, isi-save ko na lang to para makita ko yung opinion nyo about sa dito. Siguro may mga master o mga matatalino tayo dito siguro ng mga viewers, anong reaction nyo dito. So mamaya, i-live ko ito mamayang gabi. So maraming salamat.